for devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagat ang sino ang kamukha mo. At ang topic natin ngayon ay likeness of God. Sabi po dito yung concept na likeness of God. The word likeness in Genesis chapter 1 verse 26 speaks of how humans were created similar to God. Though not identical, this means we reflect aspects of God's nature such as reason, morality, creativity, and national capacity. Yet we are not divine. Being made in His likeness reminds us of our dignity, purpose, and the special role we have in creation as image bearers designed to glorify Him. Ang Bible verse natin ngayon ay meron po sa Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Sa Tagalog po, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, sukain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, naging maamo o mailap, malaki o maliit. At ang teachings natin ngayon ay number 1. What does it mean to be made in the likeness of God? When humans are God's creative rulers. Ito po, mga rulers talaga. Parang creative rulers talaga. Yung pagiging creative ng ating Panginoon, pinasa niya sa atin. Kaya nga diba yung mga tao, sabi nila pag tao, ang dami daw alam. Kasi totoo naman yan. Sobrang creative ng mga humans. Grabe yung binigay na Panginoon sa atin na kakayahan. Talagang binigay niya yung meron siya. And number 2 po, human are God's developers. Di ba nga, ang ating Panginoon, dalawa lang ginawa niya, save at Adan. Talagang ilan na Panginoon na sila na lang magda-develop. Sila yung magpadami ng mga tao, ganun. Yung mga nations, yung mga bansa, hindi naman na ginawa ng ating Panginoon. Talagang yung mga human ang gumawa. Pero yung kakayahan sa binigay yun ng ating Panginoon. And number 3 po, humans are God's multipliers. Diba? Ayun nga, yung mga human, kaya nilang talagang pagparami ka ng multiply. And application naman po, kung na rin ma-apply sa ating buhay, be a creative ruler of everything you have. Ito po, be a creative ruler. Maging creative po tayo sa kung ano mang meron tayo. Alam natin kung paano ito pangalagaan at paano ito i-maintain ng tama at gamitin sa tama. And number 2 po, be a developer of everything entrusted to you. Ito po, dapat yung mga pinagkatiwala sa atin, i-develop natin ito ng maayos sa ikabubuti at sa ikapaayos natin. Kailangan talagang yung tiwala sa atin ng ating Panginoon. Talagang huwag natin sayangin na binigyan tayo ng ganitong ganitong pagkakataon ng ating Panginoon. And lastly po, be a multiplier of everything in your care. Ito po, yung kunwari may trabaho na tayo, pag dumating na dari nakagraduate na tayo, tapos may business ka na, dapat meron natin itong palaguin natin ito na yun nasa mindset natin pag once nag-set tayo ng mindset natin na pag nagka-business tayo, alam natin kung paano ito palaguin at pagyamanin. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag ito kalimutan na i-share sa ating